Ang masayang ride sa isang amusement park na nauwi sa bangungot. Taong 2016, maraming tao yung nasa Dreamworld na isang malaking amusement park sa Australia. Tuwang-tuwa nga yung mga tao dito sa iba't ibang mga rides nga, kabilang nga dito yung ride nila na The Thunder River Rapids Ride. Itong ride na ito ay parang katulad nga doon sa EK na Rio Grande na meron ng pabilog na raft na nakalutang nga doon sa tubig. Daan ito sa isang mahabang parang ilog kung saan iikot-ikot at aalog-alog ka nga na parang ka talagang nasa isang ilog, kaya naman masaya talagang sakyan itong ride na ito. Pero on October 25, 2016, isang grupo ng mga tao yung sasakay nga dito at dito na nga mangyayari ang isang malagim na insidente. Habang umaandar yung ride, biglaang nasira yung pump nito na naging dahilan para nga bumaba yung tubig dito. Hinto nga sa paggalaw yung isang raft na wala namang sakay pero ilang segundo nga yung makalipas, dito nga darating yung isa pang raft na meron ngang sakay na 6 na tao. Dahil dire-diretso nga ito at nakahinto nga yung isa pang raft doon nga sa harapan, malakas nga itong bumangga doon sa bakanting raft na agad nagpaangat dito. Agad ngang bumaliktad yung raft na may sakay ng mga tao kung saan yung ilan nga sa kanila ay napunta nga doon sa tubig at nahigop nga nung conveyor belt, samantalang yung iba naman ay naipit doon sa mga upuan nila. Basically ang nangyari, ito yung nakahinto. So pagdating ng isa pang raft, bumangga siya. And imbes na magganyan lang sila, umangat siyang ganyan hanggang sa tumaob na nga. Dito na nga sila nagsigawan at humingi nga ng tulong, pero wala nga dumarating. Makalipas ang ilang minuto, dito na nga nawala ang buhay ng 4 na taong nakasakay dito na nagsasaya nga lang. Ito ay sina Kate Goodchild, 32 years old, Luke Dorset, 35 years old, Ruzy Aragi, 38 years old, and Cindy Lowe, 42 years old. Samantalang yung dalawa naman na parehas ngang bata na 13 and 10 years old ay maswerte namang nakaligtas at naidala nga agad sa ospital. Ang nakakamangha nga lang din dito ayon nga doon sa 13 years old na batang babae, nakaligtas lang din daw siya dahil nga doon sa tito nga niyang si Luke na tinulak nga siya pababa nga doon sa raft bago nga ito tuluyang tumuob. Dahil sa ginawang kabayanihan ni Luke, dito nga siya binigyan ng parangal na ibinigay na nga lang sa pamilya niya. Sa pag-iimbestiga ng mga polis, lumalabas na malaki nga yung kasalanan ng theme park sa nangyaring ang insidente. Wala daw maayos na training for emergency yung mga staff, hindi nila alam kung nasaan yung emergency stop button, and wala nga ding automatic system yung ride para mag-shutdown kapag bumaba nga yung tubig. Lumalabas ding hindi na pala ito first time na nangyari, pero yung mismong amusement park, hindi pa rin nga nila inayos yung ride. 6 weeks after ng insidente, tuluyan na nga nilang pinasara yung ride at 2 years later, tuluyan na nga nilang pinademolish yung Thunder River Rapid Ride. Di rin agad pinagbukas yung mismong amusement park kasi nga pinadouble check nga nila lahat ng safety features ng lahat ng mga rides nila. Liban pa dito, pinagbabayad nga din nila yung may-ari ng park ng mahigit $2.5 million or mahigit 125 million pesos. Pero sadly, para sa mga biktima, walang nakulong para managot sa mga nangyari sa mahal nila sa buhay. Nagbigay din naman ng statement yung mga may-ari nga ng park at ayon nga sa kanila, inaamin din naman daw talaga nilang kasalanan daw talaga nila yung nangyari at humihingi nga sila ng pasensya at ayon pa nga sa kanila, tama lang daw na i-demolish na nga yung ride bilang respeto sa pamilya na nga rin daw ng mga nabiktima. Pero ayon nga doon sa pamilya nga ng mga nawala, hindi daw nila matanggap yung nangyari, lalo na't may iiwasan naman daw sana to. Ang taon nga ang makalipas matapos nga itong mangyari, taon-taon na ngang nalulugi itong amusement park na ito. Halos bilyon-bilyon nga yung nalulugi nila dahil nga marami na nga tao yung hindi na nga nagpupunta dito sa takot ngang baka may mangyaring masama nga din sa kanila. Sunod-sunod na mga insidente na rin sa mga rides sa mga amusement park nga din katulad nga rin dito sa Pilipinas na isipin palagi ng mga may-ari nito na unahin palagi yung buhay ng mga sumasakay dito kaysa doon sa kikitain nila. Oo, kikita or makakatipid ka kasi nga hindi mo pinapaayos. Pero once na may nangyaring insidente dyan, tapos may nadamay nga na tao na bukod sa hindi mo na nga mababalik yung buhay, mas dodoble pa nga yung posible mong gastusin kung may mangyayaring ang masama.